Yung para sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Sino pong masaya na naririto po siya sa bahay ng ating Panginoon? Amen. Hindi pa ako tapos nagtatanong, amen na kaagad. Dapat ganyan. Ano po? Laging ganado po. Amen po ba? Napakaganda po ng mga topic po natin. At for how many months na po niyan? 3 months. Ano po? Pinag-aaralan po natin kung ano po yung karapat-dapat sa isang mananampalataya. Yung pong unfailing love o yung matatag na pananampalataya. Dapat ito po yung meron tayo. For almost 3 months po, o more than 3 months, pinag-aaralan po natin ito. At dapat po inaasahan natin sa ating sarili na meron po tayong natutunan at nag-i-improve po yung ating mga pananampalataya. Amen po ba? Dahil kung wala pong nangyayari niyan, ang ibig sabihin, pumapasok lang po dito yung message, lumalabas dito. Dapat po, papasok sa ating tenga, tatagos sa ating puso, at sa ating kaisipan. At dapat, yan po ay i-apply po natin. Ipamumuhay po natin. Amen po ba? Kaya nung last 2 weeks po, last 2 Sundays, pinag-aralan po natin kung paano po yung unfailing love, unfailing faith po ni John the Baptist. Pangalawang linggo po, pinag-aralan naman po natin yung unfailing faith naman po nitong Roman centurion. Ito po ay isang sundalo ng Romano. At kung paano po yung mga faith nila, itong Roman, centurion na ito, sundalo na tayo, hindi po siya Hebrew. Hindi po siya Hudyo. Pero dahil naririnig niya ang mga pangaral ng ating Panginoong Hesus, meron pong naitatanim sa kanya. Napaka-importante po sa bawat isa't isa po sa atin, nagampanan natin yung tungkulin po natin. Ano po yung tungkulin po natin? Bilang mga mananampalataya. Yung itinagubilin po ng ating Panginoong Hesus bago po siya umakyat sa langit. Ano po yon? Spread the gospel. Go and make disciples. Di ba? I-share natin ang salita po. Ang makapangyarihang salita ng atin. Yan po ang number 1 na trabaho na ministry ng bawat isa't isa. Huwag na muna po kayo maghanap ng ministry sa loob ng church. Hindi po masama yan. Pero ang number 1 na ministry na pinagkaloob ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa atin, yung mag-win ng soul. Spread po ang kanyang salita. Ang mga karakter po na ating mga napag-aralan, kung hindi nila narinig o walang nag-share po na salita ng Diyos at hindi nila narinig ito, hindi sila magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ganon din po tayo. Kung walang nag-share po, wala tayong narinig, wala tayo ngayon dito. Kaya po napaka-importante po para maging matatag ang pananampalataya po natin. Katulad po ng mga karakter na ating pong napag-aralan na. At sa umaga pong ito, pag-aralan naman po natin kung ano po yung unfailing faith ng isang babae, the woman with a blood issue po. Ang babae po ito na inaagasan ng dugo for 12 years. Basahin po natin yan sa Mark chapter 5, verse 21 to 34. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders, named Jairus, came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed him and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. So she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because he thought, if I touch his cloak,
Sabi po nitong babae, I will be healed. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Verse 30, at once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? You see the people crowding against you? His disciples answered. And yet you can ask, who touched you? Who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Ama, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito. Muli kami po ay binigyan ninyo ng lakas. Binigyan niyo po kami ng hininga, Panginoon, upang muli naming maranasan ang iyong pag-ibig, wagas na pag-ibig. Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan sa bawat isa't isa sa amin. Salamat po sa kapahingahan sa buong magdamag, Panginoon. Kami lahat nakapagpahinga dahil binantayan mo kami ng iyong kapayapaan, Panginoon. The peace that surpasses our understanding, that guard our heart and mind. Lord, maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako, Panginoon Diyos, in spite sa napakaaga, Panginoon, na oras upang kami po ay pumunta rito sa iyong bahay-sambahan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa pagnanasa ng bawat isa't isa, Panginoon, na maibigay nila yung oras nila, yung pinakamabuting oras nila, Panginoon Diyos, upang sambahin ka, pasalamatan ka, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa't isa. Buksan mo po, Panginoon, ang mata ng aming mga pangunawa, ang mata ng aming mga puso, Panginoon, upang tanggapin po namin ang salita mo na may kagalakan, Panginoon Diyos. At meron, Panginoon, mangyayari na milagro sa bawat isa't isa sa amin, Panginoon. Kung ano man po yung aming mga pinapanalangin, mga kahilingan sa inyo, alam po namin na binigyan mo na ito ng kasagutan, Panginoon Diyos. Hayaan mo po na ang iyong presensya, ang siya, Panginoon, manguna sa amin, Panginoon. Punuin mo po ang lugar na ito ng iyong presensya. Gusto naming maranasan ang iyong presensya, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. At nawa, Panginoon, ganun din po yung mga nasa kanilang mga bahay, Panginoon, na nanonood, naka-online. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon Diyos. Hayaan mo po na ang salita mo ang siyang magiging salita ko. Lukuban mo po ako ng iyong presensya, ng iyong banal at makapangyarihan na dugo, Panginoon Diyos. Ang pangalan mo lang po ang itataas namin sa bahay-sambahan na ito, even in ourselves, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po lahat. Ang pinakamataas naming pagpupuri, pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Dito po sa kwento na ito, nakita po natin o nabasa po natin sa kwentong yan na itong babaeng ito, wala po siyang pangalan. Hindi po siya pinangalanan dito. Basta yung babaeng nagdurugo ng 12 taon. Kayo pong mga babae, sigurado makaka-relate po kayo dito kung paano po yung buwanan ninyo kapag kayo po ay dinadatnan nito. Meron po nga kayong term na yung dysmenorrhea, no? Yung dysmenorrhea na ito, kapag nararanasan ninyo, napakasakit. Yan, minsan lang sa isang buwan. O ilang araw po yan. 2, 3. O merong 1 linggo. Pero yung 12 years, wala pang nakaranas sa inyo. Wala pang nakaranas. Pero itong babaeng ito po, for 12 years, dinudugo po siya. Hindi po humihinto yung kanyang buwanan. Kaya nga, kung ang isang babae po, na nagdurugo, hindi humihinto yung kanyang pagdurugo, ano ang mapapansin o ano ang makikita natin o ano ang itsura ng babaeng ito? Natural siguro po, payat na siya, tuyo yung kanyang balat, at yung mukha niya, hindi mo makikitang masaya siya. Laging nag-iisip yan. Mabigat lagi ang itsura niyan at lupaypay ang kanyang katawan. Sa panahon po ng Old Testament,
Kapag ang isang tao, may karamdaman, ketong man yan, o ito pong pinag-uusapan natin ngayon, yan po ay inihiwalay sa karamihan. Kung dito sa Angeles, meron pong pader, inilalabas po yan sa teritoryo po natin. Doon muna siya sa labas. Hanggang hindi siya gumaling. Kapag gumaling naman po yan, meron din po silang ginagawang mga ritual, mga tradisyon po nila. Kaya dito, tignan natin, imaginein po natin kung ano po ang itsura ng babaeng ito. Kaya po dito sa ating pinag-aaralan, natala din po itong kwento na ito sa aklat po ni Matthew at saka po ni Luke. Basahin na lang po ninyo yan, nandiyan po yan. Kaya itong milagro na nangyari po sa babaeng ito ay nasulat upang tayo naman po, habang atin pong pinakikinggan, binabasa, ang kwentong ito ay magbigay po ng encouragement o magbigay po ito ng katatagan sa ating pananampalataya. Alam ko po, iba't ibang klase po ng mga problema, karamdaman, meron tayo. Tayo pong lahat, sino po yung walang problema? Natural, tayong lahat meron po. Kapag wala kayong problema, ang ibig sabihin, manhid na kayo. Hindi po. Baka, po yan? Baka parang na lang, yung zombies. Wala na silang pakialam. Kaya dito po, makikita natin kung paano po yung pananampalataya nitong babaeng ito, na talagang nag-persevere po siya, nagtiyaga siya. Marami po sa atin, katulad nitong babaeng ito, tingnan po ninyo, for 12 years, inaagasan siya ng dugo. For 12 years, ginawa niya lahat ang kanyang magagawa sa sarili niyang pamamaraan, sa kanyang kaalaman, kung paano po siya gumaling. Lumapit na po siya, pumunta siya sa iba't ibang mga doktor. Pero, ano po ang nangyari? Ano po ba ang nangyari dito? Ano ba yung nasa kanyang puso? Ano ba yung nasa kanyang kaisipan? Pag-aralan po natin ngayon. Amen po ba? Napakaganda po ng kwentong ito. The woman with a blood issue had an unfailing faith in God because, una po, she pushed herself to the crowd to touch Jesus' cloth. O yung damit po, o yung laylayan ng damit ni Jesus. For 12 years, nung una siguro yung first, second, third, fourth years niya po, o taon niya na may karamdaman po siya, natural, nakahiwalay siya. Kapag ang isang tao nakahiwalay, ano po yung nararamdaman niya? Lalo na kung may karamdaman siya. Natural. May stress siya, hindi lang stress, madidepress pa yan. Kung ano-ano na yung naiisip niya sa kanyang sarili. Pero itong babaeng ito, inisip niya rin po, tayong lahat ganito rin tayo. Kung meron tayong karamdaman, gagawin at gagawin natin yung magagawa natin, para gumaling lang tayo. Pupunta ka sa Manila, may St. Luke's, may Makati Med, lahat po ng mga magagandang hospital. Yan ay pamamaraan po ng tao. Kung ang babaeng ito, hindi niya narinig ang salita, ang makapangyarihang salita ng ating Panginoon, meron kayang maitatanim sa kanyang isip? Yung bang kanyang pananampalataya, lalago? O magtitrigger ba ito? Na paniwalaan niya na merong isang Diyos na pwedeng magpagaling sa kanya? Habang binabasa ko po ito, sabi ko nga, she pushed herself to the crowd to touch Jesus' cloth. Ano ba yung natanim sa kanyang puso, sa kanyang kaisipan? Bakit ganito na lang ang kanyang pagnanasa? Na itulak niya yung sarili niya palapit sa ating Panginoong Jesus. Doon sa kalagayan niya na nanghihina po siya. Dahil merong isang Jesus na hindi po huminto sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ito po ay kanyang naririnig. For 12 years, ginawa na niya lahat ang kanyang na pwedeng gawin. Naubos na nga yung kanyang kayamanan. Kaya dito po, naisip niya yung mga naririnig niyang mga pangaral ni Jesus. Si Jesus,
Ano ang pinapangaral niya? Kaligtasan, kapatawaran sa ating mga kasalanan, kagalingan sa ating mga karamdaman. Nabalitaan niya rin na si Jesus nagpapagaling ng lumpo, yung lumpo nakakalakad, yung bulag nakakakita, yung pipi nakakapagsalita, yung bingi nakakarinig, yung patay nabubuhay. Naririnig niya yan kahit na siya ay nakahiwalay pa. Pinagmumuni-munihan niya po yan. Dahil nga wala na siyang pag-asa doon sa mga ginawa niya. Hindi ko po sinabi na hindi na po tayo pupunta sa mga doktor. Ang pinag-uusapan po dito, ang mga doktor po ay mga ginagamit din po ng Diyos yan. Pero ang magpapagaling pa rin, may makapangyarihan o kapangyarihan na magpapagaling, walang iba kung hindi ang Diyos. Ang ating Panginoong Jesus. Siya lang po ang pwedeng magpagaling. Sa Kanya lang po yan nagmumula. Yang karunungan ng mga doktor na yan, galing lang sa Kanya. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kahit na po yung doktor na yan, hindi niya pwedeng pagalingin ang sarili niya. Tama po ba? May mga doktor po na matanyag, pero ang sarili nila, hindi nila mapagaling. Dahil ang Diyos lang po ang tunay na magpapagaling dyan. Kaya nga po dito yung babae, ano ang sabi niya? Pinagmumuni-munihan niya sa sarili niya. Gumastos na ako, naubos na lahat ang aking kayamanan. Hindi pa rin ako gumagaling. Pero sa isip niya, yung naririnig niya ng mga pangaral, mga turo ni Jesus, pinagmuni-munihan niya po ngayon yan. Kaya yung pananampalataya niya na natutulog po, dahil yung napapakinggan niya, siguro dahil po nakahiwalay siya, yung pumunta doon kung saan nagtuturo ang ating Panginoong Jesus, pag naglalakad na yan, uuwi yan, naririnig niya na pinag-uusapan nila yung ginawa o yung itinuro ng ating Panginoong Jesus. Kaya kahit na doon lamang, doon sa mga naririnig niya ngayon, yung kanyang pananampalataya, lumalago ngayon. Dumatatag, ganyan pala, sabi niya, sa sarili niya. Kaya nga po, ang ginawa niya? Talagang, nung mabalitaan niya po na ang ating Panginoong Jesus ay darating doon sa lugar niya, ano ang ginawa? Siguro, nagpahinga ito. Itong babaeng ito. Siyempre, 12 years kang inaagasan, hindi ba nanlalambot ka? Tapos, kung kumain man ito, wala siyang panlasa. Walang ganang kumain. At ano po ang mangyayari dito? Manghihina siya. Pero ano ang ginawa niya? Dahil itinanim niya sa kanyang puso, dapat makalapit ako sa Panginoon. Kay Jesus, sabi niya po. Kaya balikan po natin itong Mark chapter 5, verse 24-27. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. He had suffered a great deal under the care of many doctors and spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloth. Ito pong babae ito, narinig niya po si Jesus na darating. Kaya nga, ano ang sinabi niya sa sarili niya? Sabi niya po, talagang binigyan niya po ng panahon ito. Talagang nag-ipon siya ng kanyang lakas. Noong dumating na ang ating Panginoong Jesus, parating na po siya. Natural, alam po ng mga tao na ito ay, may karamdaman. Sigurado po, hindi ba sa atin, kung sa baryo po, kapag ang isang tao meron pong nagawa, kalat kaagad yan sa baryo, kilala nila. Itong babaeng ito, ganito rin po ang sitwasyon. Kaya po nung nagsisiksikan na yung mga tao dahil nga nandyan na si Jesus, siguro hindi na nila pinansin. Kaya nga, kung itong babaeng ito, sisigaw siya, I'm unclean. Ako ay marumi, meron akong sakit. Sabi, natural, kaagad-agad makakarating yan kay Jesus. Pero hindi niya po ginawa yun. Ang ginawa niya, dahil kapag ginawa niya yon, lalayo nga yung mga tao, baka batuhin pa siya, mamatay pa siya. Kaya nga ang ginawa niya, nakipagsiksikan po siya. Talagang itinulak niya po yung sarili niya. Dito makikita po natin, tayo lang, pag nasa mall po tayo, ano nangyayari pag maraming tao? Pag napingkilang ka lang po ng ganyan, hindi ba minsan napapaatras ka? Itong may karamdaman pa na itong babae na ito, for 12 years nang lalambot. Ano sa palagay ninyo?
Siguro nung una po na mapingkil po siya, masagi po siya, bumagsak na siya. Nung bumagsak siya, hirap siya pagtayo niya. Maraming tao. Binubunggo siya, nasisipa siya. Ano po, hanggang gumapang na lang siya. Pero determinado po siya. Kaya po, ano po ang nangyari dito? Ito pong kwentong ito, mababasa din po natin kung paano po yung tradisyon ng mga Israelita nung kapanahunan po nila sa Leviticus chapter 15 verse 25, tapos tatalon po tayo ng 31. When a woman has a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period. You must keep the Israelites separate from things that make them unclean, so they will not die in their uncleanliness for defiling many dwelling place which is among them. Kaya dito po, makikita natin na itong babaeng ito, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Talagang pinus niya po, itinulak niya yung sarili niya para lamang mahawakan niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus. Tayo po kaya, paano natin itinutulak? Paano po natin inalagay yung sarili natin na ano po natin, magkaroon tayo ng intimate na relasyon? Paano po natin inaasam, dinidesire, na lalo pa natin makilala ang ating Panginoong Jesus. Ito po, may karamdaman ito. Ang tao po, kapag walang karamdaman, ano po siya? Komportable lang siya sa sarili niya. Masyado na tayong tiwala sa ating sarili. Pero kapag meron tayong karamdaman, doon, kilala natin ang ating Panginoong Jesus. Tayong lahat lumalapit. Pero dito sa mga mensaheng ito, dapat na-renew, na-transform, na-renewed na po yung ating kaisipan. Na hindi lang po doon sa merong kang ganyan na karamdaman na dapat kang lumapit sa ating Panginoon. Itong babaeng ito, for 12 years, tingnan po ninyo yung kahabagan ng Diyos sa tao. Binibigyan niya pa rin ng pag-asa. Narinig niya ang salita ng Diyos. Sabi ko nga po, nung nagsisiyo kami, sabi ko nga kay Pastor Manny, Pastor, no kaya tinok nang niyang may ngaral i Jesus. Makanano ya kaya imbabaying ayne. Wapin na ako eh. Tapos sabi po niya, paano rin ba tayo ngayon? Nakuha po ninyo? Kung hindi nagpatuloy, hindi ginawa ni Jesus yung kanyang, yung itinagubilin sa kanya ng Ama, na ibahagi ang salita, naririto kaya tayo? At kung yung mga disipulo, mga apostol, mga propeta, hindi sila nagpatuloy po, naririto kaya tayo? Yung mga pastor po, yung mga kaibigan ninyo, yung mga kapatid ninyo, mga tatay ninyo, mga nanay ninyo, kung hindi sila nagpatuloy na nag-preach, nag-share ng salita ng Diyos, naririto kaya kayo? Ito, narinig lang po ng babaeng ito, kaya meron po tayong mga kanya-kanyang responsibilidad. Amen po ba? Kaya nandyan po kayo, narinig ninyo. Merong isang tao. Kaya itong babaeng ito, ano po ang sabi sa Psalms, chapter 31, verse 14 to 15, I'm desperate, sabi po ni David, Lord, I throw myself upon you, for you alone are my God. My life, my every moment, ang bawat sandali ko, my destiny, it's all in your hands. So I know you can deliver me from those who persecute me relentlessly. Yan po si David. Sa Psalms chapter 42, verse 1 up to 2, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you. My God, my soul thirsts for you, for the living God. When can I go and meet with God? Gaano po tayo kauhaw? Gaano po natin ninanasa na makapiling po natin, makaniig po natin ang ating Panginoon. Alam po ninyo,
ito pong As the Deer, kanta po ito. Hindi ba? Alam po natin lahat to. Kasi kung kakantahin ko po, baka gumanda yung boses ko. Ano po? Yung As the deer pants for the water. Ano po? Ito po, yung mga usa po, tandaan ninyo, nasa bundok po yan. Yung mga deer hunter, ang ginagawa po nila, alam po nila kung paano nila huliin ang mga usa. Kapag meron pong batis, pag umaagos po yung batis, ang gagawin po nila, haharangin po nila yan, lalagyan po nila ng harang. O kaya, yung mga deer hunter, doon po sila sa may tubig. Dahil ang mga usa po, pag uhaw na po yan, hahanapin nila kung saan ang may tubig. Kahit na ikamamatay pa nila. Kaya doon po sila nahuhuli, nababaril ng mga hunter. Kapag uhaw na uhaw po, yung mga usa, pupunta yan kung saan yung tubig. Nando naman yung mga deer hunter. Tayo po kaya, gaano po natin kinauuhawan ang presensya ng ating Panginoon? Gaano po natin kinauuhawan ito? Marami po sa atin, complacent po tayo. Marami po sa atin, kapag may problema na tayo, doon lang natin naaalala ang Diyos. Kapag masagana ka, malakas ang pangangatawan mo, parang wala ang Diyos sa iyo. Kung magpasalamat ka, salamat po, Panginoon. Ganun ka lang. Pero kapag may karamdaman na, meron ka ng problema, talagang marubdob. Dapat po, walang karamdaman, walang problema, walang pagsubok, nasa masagana kang kalagayan, dapat marubdob ka na nagpupuri, hinahanap mo ang presensya ng ating Panginoon. Unfailing faith is being desperate for Jesus. Yung matatag na pananampalataya, desperado ka. Ano po? Para kay Jesus. Parang yung paborito mo na na pagkain niya, gusto mo, nandyan lagi sa harapan mo. Dapat ganyan po tayo. Higit pa dyan. Dapat ganyan po yung pagnanasa po natin. Para po lalong tumatag yung ating pananampalataya. Pangalawa po, the woman with a blood issue had an unfailing faith in God because she made a powerful declaration concerning her healing. She made a powerful declaration. Napaka-importante po yung mga salitang lumalabas sa ating bibig at kung ano po yung mga sinasabi natin, kung ano yung lumalabas sa bibig po natin. Balikan po natin yung Mark chapter 5 verse 27, 29, kung ano po yung dinideclare ng babae sa kanyang sarili. Ano po, kung paano naging matatag yung kanyang pananampalataya at kung paano naging buo yung puso at isipan niya na kahit na maapakan pa ako, masagi pa ako, kahit na tumumba pa ako, gumapang pa ako, dapat, sabi niya sa sarili niya, dapat mahawakan ko. Kahit na mahawakan ko lang, yung laylayan, yung damit ni Jesus, gagaling ako. Ano po ang sabi ng chapter 5, verse 27-29? When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, ito po pakinggan nyo mabuti, sabi niya po, if I just touch his clothes, I will be healed. Nung marinig niya ang mga salita ng ating Panginoon, yung mga katuruan niya, ito na yung pumasok sa kanyang isip. Ito yung nasa kanyang puso. Kung mahahawakan ko lang, matatouch ko lang, yung laylayin, yung damit ni Jesus, gagaling ako, gagaling ako, gagaling ako. Yan po yung paulit-ulit na dinideclare niya sa kanyang sarili. Kayo po, ano po yung dinideclare ninyo sa inyong sarili? Panahon po, ngayon, tayong mga magulang yung pag-aaral ng mga bata. Mga tuition po. Mga babayarin lahat yan. Ang pinag-uusapan po. Paano po nyo dinideclare yan sa sarili ninyo? Pag dumarating na yung pong mga anong tawag nito? Yung mga bills. Ano po? Bayad sa sa kuryente, sa tubig, sa upa. Ano po? Kung may loan ka.
Ay yung mga tuition pa na yan. Ano po? Paano po yung dinideclare ninyo sa inyong sarili? O yung bibig po ninyo, ano ang lumalabas? O hindi na naman, para mamayad na naman. Kanino ko kaya makapandam? Kang kapatad, ay ito. Ganun ho ba? Pero itong babaeng ito, she made a powerful declaration. Dinideclare niya sa sarili niya, kung mahahawakan ko lang yung laylayan, yung damit ni Jesus, gagaling ako, gagaling ako, gagaling ako, gagaling ako. Sino po yung may mga karamdaman? Sino yung may mga pangangailangan? Tayo pong lahat. Kami pong pastor, hindi kami exempted dyan. Tayo pong lahat. Pero napaka-importante po to. Ano ang sabi po sa King James Version? Ano po? For she said, yung una po, NIV yung binasa natin. Ngayon po, King James Version po. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. Sa TPT, napakaganda po. For she kept saying to herself, ito po yung declaration niya, lagi sinasabi niya sa kanyang sarili, if only I could touch his clothes, I know I will be healed. Alam ko, gagaling ako. Ito po yung dapat na meron tayo. Alam ko, ang Diyos ko, ang siyang magpo-provide ng lahat ng aking pangangailangan. Dahil siya yung great provider. Alam ko na ang aking Diyos, ako ay kanyang pinagaling dahil siya yung aking great physician, great healer. Siya yung aking great protector. Siya yung aking shield. Ito ang Diyos natin. Ito yung Diyos din nitong babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Hindi po nagbago ang Diyos nitong nakilala ng babaeng ito sa Diyos po natin ngayon. Siya pa rin po. He is the same yesterday, today, and forever. Ang salita niya mananatili. Mawawala ang lahat. Subalit ang salita niya mananatili pa rin. Kahit na po sa Matthew chapter 9 verse 21, ano ang sabi? She said to herself, if I only touch his cloth, I will be healed. Sabi nga po ni Pastor Manny kagabi, ilang years na po siya? Mag-18 years na po na dinideclare niya na siya ay magaling na. Kaya malakas siya. Sabi ko nga po, yung mga panalangin po natin, paano po natin dinideclare? Paano tayo nananalangin? Yung iba po nagsasawa na kung paulit-ulit po ang panalangin. Di ba? Iba po yung paulit-ulit na walang kwentang panalangin. Sa meron pong yung nanggagaling sa iyong puso ng mga panalangin, yung mga kahilingan po natin. Sabi ko nga, kapag ang isang panalangin po, paulit-ulit mo, yan nanggagaling yan sa puso mo, ipinapanalangin mo, idinudulog mo sa ating Panginoon. Halimbawa po, yung 10,000 souls, lagi po natin pinapanalangin yan. Kayo po ba, sa mga devotion po ninyo, kasama po ba yan? Kapag yan po ay lagi ninyong ipinapanalangin, kasama sa mga panalangin ninyo, napapansin ho ba ninyo na binibigyan tayo ng karunungan ng banal na espiritu, ipinupus ka kung paano ka mag-win ng soul. Binibigyan kanya ng kaalaman para ikaw mismo doon sa panalangin mo, Lord, pinapanalangin po namin ng 10,000 souls. Sino ba ang gagamitin ng Diyos diyan kung hindi rin po tayo? At ikaw naman ay bibigyan niya ng kaparaanan, ng karunungan, ng tapang, ng lakas ng loob. Kung ito po yung dinideclare natin na ang bahay-sambahan na ito, makikita po ng dalawang mata natin, yung 10,000 souls, dapat tayo po ay nagkakaisa sa mga deklarasyon po natin. Amen po ba?
Yung mga lupa po na yan na nabili po natin, dinideclare po natin, ipinapanalangin po natin yan. Kaya nagkaroon po ng katuparan po yan. Kaya itong babaeng ito, ang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Lagi po itong kanyang, sinasabi sa kanyang sarili. Katulad lang po nung napag-aralan natin last Sunday, yung Roman centurion. Ano ang sabi niya? Lord, Jesus, sabihin lang po ninyo yung salita, gagaling na yung aking servant. Di ba? Sabihin mo lang, huwag ka nang pumunta kasi hindi naman ako karapat-dapat. Hindi ka naman karapat-dapat na pumasok sa aking tahanan. Sabihin lang po ninyo at gagaling yung aking servant. Ganyan po ka-powerful ang salita na lumalabas sa bibig po natin. Ano po ang sabi po dito? Encourage yourself with God's word. Itong babaeng na dinudugo po for 12 years, sigurado po walang nag-encourage dito kasi pinagdidirihan siya. Meron nga siyang karamdaman. Yan po yung tradisyon ng mga Hudyo. Walang lalapit dyan. Pero sino yung nagbigay ng encouragement sa kanyang sarili? Yung kanyang sarili. Sino po sa inyo yung kinausap na niya yung sarili niya sa harapan ng salamin? Ako po, nasampal ko pa yung sarili ko eh. O teka, kami gising, pastores. Dapat po, madalas, kausapin natin yung sarili natin para matauhan tayo. Kasi kung madalas, marami tayong naggagawa. No? Para yung animo mo, bumalik doon sa dati. Para yung animo po natin, ma-align kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat po, i-encourage natin ang sarili natin. Hindi po yun lagi na lang na, yung naghihintay tayo ng encouragement sa ibang tao. Kung wala nga, kung hindi dumating yon, anong gagawin mo? I-isolate mo na rin yung sarili mo? Hindi ka na mag-a-attend ng services, hindi ka na mag-a-attend ng CU, hindi ka na mag-a-attend ng prayer meeting? O katulang Satanas kaya ka? Papalakpak niya pa. Yung ngiti niya hanggang dyan. Lampas tenga niya. Pero kapag po yung mga dinideclare ninyong mga salita ng ating alam po ninyo ako, yung isa sa mga dinideclare ko po sa aking sarili, yung mga, dahil tayo po ay binigyan ng kapangyarihan o authority, kapamahalaan ng ating Diyos. Yung Luke 10:19. Yung 2 Corinthians 10:4 po yun, na meron tayong divine power to demolish strongholds ng kaaway. Yung Luke 10:19, God has given us the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy and no one can harm us. Yung 1 John 4:4, po yung mas makapangyarihan na nasa sa atin? Ang banal na Espiritu. Marami pong mga verses yan na dapat nating declare. Kapag meron kang karamdaman, ano yung dapat mong, lagi mong i-declare? Isaiah, po yun? 55, by His wounds, by His stripes, we are healed. You are healed. I am healed. I am healed. I am healed. Dahil ito yung nasusulat. Sigurado po yung kaaway, ang gagawin niya, magkakaroon ka ng amnesia dyan sa mga yan. Pero kapag ito po ay lagi mong dinideclare, mangyayari po yan sa buhay po natin. Kaya ang babae pong ito, talagang yung salita po na yon na narinig niya, yan ang dineclare niya. Gagaling ako. Gagaling ako. Ano po ang nangyari? Sa Proverbs 18:21, ano po ang salita ng Diyos? The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, it is written, I believe. Sabihin po ninyo, I believe. Therefore I have spoken. Naniniwala kayo sa salita ng Diyos? I-declare ninyo. Sabihin po ninyo. Since we have that same spirit of faith, pare-pareho ba yung spirito ng ating pananampalataya o meron pang iba? Kung merong iba, sorry po, edo ko kayabe.
Ang sabi po dito, since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Kung ang espiritu po na yan, walang iba kung hindi ang espiritu ng ating Panginoon Jesus, ang banal na espiritu ay nasa sa iyo. Ano po? Ano ang sabi? Believe and therefore speak. Amen po ba? Meron po ba tayong natututunan? Dapat po yan, merong ebidensya sa sarili po ninyo. Kung wala, suriin po ninyo yung sarili ninyo. Ano ang kwenta na naririto kayo? Ano ang kwenta kwenta po na nakaupo kayo dyan ng mahigit isang oras? Paglabas ninyo pala sa pintong yan, wala na naman kayong natutunan. O yung natutunan ninyo, narinig ninyo, hindi ninyo isinapuso at isinaisip at hindi ninyo ipinamuhay. Ano ang kwenta? Pabalik-balik lang ba kayo dito? Paano magiging matatag ang inyong pananampalataya? Paano magiging matatag ang ating pananampalataya kung ang mga salitang naririnig natin, ang mga aral na naririnig natin, hindi natin ina-applyan sa ating mga sarili? Itong babaeng ito, in-apply niya po. Napakahirap ng sitwasyon niya. 12 years. Pero nanindigan po siya. Dineclare niya sa kanyang sarili. Siya ay magaling na. Amen po ba? Unfailing faith is declaring God's word to yourself. Kaya nga kung may problema ka, meron kang karamdaman, I am healed. Pastor Israel, you are healed. You are healed. Amen po ba? Pangatlo po, the woman with a blood issue had an unfailing faith in God because she humbled herself before the Lord with a grateful heart. Madalas po ito yung kakulangan natin eh. With a grateful heart. Mapagpasalamat. Lahat po tayo, na mindset po tayo, nagiging mapagpasalamat po tayo kapag mabuti, maganda, mayroong pera. Tama po ba? Pero kapag may karamdaman ka, hindi tayo mapagpasalamat. Pero ang tinuturo po ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, kahit na anong sitwasyon, marunong kang magpasalamat. Kaya itong babaeng ito, for 12 years, ano po ang ginawa niya? She humbled herself before the Lord with a grateful heart. She humbled, nagpakumbaba po siya. Ano po ang sabi sa Mark chapter 5 verse 30 to 34? At once Jesus realized that power had gone out from him. Ito po yung panahon na senaryo na nahawakan na po ng babae yung pong laylayin ng damit ni Jesus. Kaya naranasan po ng ating Panginoong Jesus na may lumabas pong power sa kanya. Ano po ang sabi? He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Dahil naramdaman niya yon. Ngayon po, lumingon-lingon siya. Sino kaya ang humawak sa aking damit? O deni naman po kayang disipulo, yung sagot na sabi niya, "You see the people crowding against you." His disciple answered, "Akakit mo, nakikita mo naman. Siksikan yung mga tao sa iyo. Tapos itatanong mo kung sino yung humipo o humawak ng damit mo." Maloko lang naman din disipulo na yan eh. Sa bagay, tinawang katubiran eh. Meron naman silang katubiran eh. Na ano po? Siksikan nga. Kaya nga po, ano ang sabi? And yet you can ask, "Who touched me?" 32. But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear told him the whole truth. Dahil itong babaeng ito, siguro po, habang nung nahawakan niya yung dahilayan po ng damit ni Jesus, natural naglalakad si Jesus. Lumayo-layo na po, malayo na si Jesus doon sa babae. At nung nagtanong siya, narinig niya, sino yung humipo sa damit ko? Narinig naman ang sagot. Siyempre, malakas ang mga boses ng disipulo na, "Ika naman, Jesus, mangutang ka pang makanyan, balo mo na masiksikan na rin tawag gini. Makapadurot laki ka." Ano po, yun ang sabi. Narinig ngayon ng babaeng ito.
At yung babaeng ito, nung mahawakan niya po, yung laylayan ng damit ni Jesus, naramdaman niya ngayon yung kagalingan sa kanyang buong katawan. At nung marinig niya iyon, ano po ang sabi? Trembling with fear. Nanginginig po siya sa takot. And told him the whole truth. Sinabi niya, Jesus, ako po yung humawak, humipo nung laylayan po ng damit ninyo. Kasi po matagal ko nang inaasam ito. Sinabi ko po sa sarili ko, kapag kayo ay pumunta rito, narinig ko po yung pagpunta ninyo dito. Kinuwento niya yan. Kaya po, talagang buong loob ko po na sinabi sa aking sarili na kahit na mahina po ako, iipunin ko yung lakas ko para lang malapitan ko po kayo. Kaya po itong babaeng ito, hindi po niya nakalimutan na magpasalamat sa Diyos. Sigurado sinabi niya, Panginoon Jesus, salamat po sa kagalingan. Alam po ninyo, marami na po akong experience dito po sa loob, sa labas. Yung iba may mga kahilingan po panalangin na magkaroon ng trabaho. Umayos po yung relasyon ng kanilang mga pamilya. Ang nakakalungkot lang po, kapag nakamit na po yung mga kasagutan na yan, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng business, hanapin mo, hinahanap ko po, wala. Nawawala. Pero nung kasalukuyan, doon sa kahilingan nila, talagang desperado sila. Dahil walang linggo, walang araw na may pananambahan na naririto po sila. Nung masagot na, wala na. Pero patuloy, inaalala ko pa rin po sila sa mga panalangin. Na hindi, sana itat sila ng Holy Spirit. Ipaalala sa kanila yung first love nila sa Diyos. Yung mga kahilingan nila na binigyan ng katugunan ng Diyos. Alam ko po, ngayon sa atin dito, wala na sa ganyan. Wala na po tayo doon sa ganyan. Lahat ng mga sinagot, binigyan ng katugunan ng Diyos sa mga dalangin, sa mga kahilingan ninyo, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Kahit na hindi pa binibigyan ng katugunan yan, pasalamatan na po natin ang ating Panginoon. Diyan po tayo natututo. Diyan po naiiba yung ating kaisipan. Amen po ba? Kaya ito pong babaeng ito, talagang nakita niya yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos sa kanya. Hindi ho ba may kwento sa Bible na may pinagaling ang ating Panginoong Jesus na 10 may mga lalaki na may karamdaman na ketong. Pagkatapos nung gumaling sila, may sambulat na po, may maglako lang, pumunta na sila sa kanilang mga dapat puntahan. Pero isa lang yung bumalik at nagpasalamat sa ating Panginoong Jesus. Ang tanong ni Jesus, nasaan yung siyam? Tayo ho ba kasama tayo doon sa siyam? Kung tutuusin, ilang porsyento po yung 1 doon sa 10? Ganun lang ba? Dito ba sa Calvary Temple, ganun lang? Iilan lang yung marunong magpasalamat o tayong lahat marunong magpasalamat? Dapat po, natatransform, nati-change po yung ating kaisipan. Sa Luke chapter 17, verse 17 to 18, Jesus asks, sabi niya po dito, didn't I heal 10 men? Ito po yung 10 lepers. Where are the other 9? How has no one returned to give glory to God except this foreigner? Foreigner pa yan. Hindi pa yan Hudyo. Gentiles. Pero siya lang yung bumalik upang magpasalamat. Tayo po, gaano po tayo mapagpasalamat sa Diyos?
Ano yung problema na meron ka? Ano yung dinadalangin mo? Ang dalangin ko po, katulad tayo nitong babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Narinig niya lang ang mga turo. Hindi personal na kaharap niya si Jesus. Narinig lang niya pero pinagmuni-munihan niya. Binigyan niya ng kahalagahan sa kanyang puso. Kaya ganyan siya determine na talagang kahit na ano mangyari, kahit na maapakan pa siya, kahit na gumapang pa siya sa mabatong daan na yan, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit na ni Jesus, gagaling ako. At yan ang dinideclare niya. Gagaling ako. At naging mapagpasalamat siya. Alam ko po tayong lahat, marami tayong mga problema. Marami po tayong pinagdadaanan. Ilang taon na ba yan na nangyayari sa buhay mo? Bakit walang kasagutan? Di po, saliksikin natin yung sarili po natin. Bakit? Katulad pa dayon itong babae na agasan ng dugo for 12 years. 12 years siya. Ilang taon ka na ba? Ilang taon na ba yung pinapanalangin mo na yan? Ilang taon na ba yung nararanasan mo na problema na yan? Nasaan yung pananampalataya po ninyo? Pananampalataya po natin. Tumatak po ito sa isip ko, sabi nga nung isa kong kasiyo, ano ang kwenta ng pagpunta natin every Sunday? Every prayer meeting, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero hindi naman natin ginagawa. Niloloko lang natin yung sarili natin. Tama po siya. Ano ang kwenta niyan? Itong babaeng ito, binigyan niya ng kahalagahan yung narinig niya lang. Narinig niya. Tayo po, nandito tayong lahat. Maging mapagpasalamat po tayo sa sitwasyon o kung ano man yung ginawa ng Diyos sa atin. Ano man yung kanyang sinagot sa mga panalangin po. Amen po ba? Unfailing faith is praising God for all His goodness and faithfulness toward us. Unfailing faith is praising God for all His goodness and faithfulness toward us. Mabuti po ang Diyos. Madalas tayo hindi mabuti. Ang Diyos tapat, madalas tayo ay hindi tapat. Napakasarap po na magpuri sa ating Panginoon. Kanina lang po ang sarap. Paano pa? Kung meron kang karamdaman, marunong ka ba bang mapagpasalamat ka pa rin ba? Ano man yung mga problema mo, kapatid, ang kailangan mo lang maging matatag ka sa iyong pananampalataya. I-declare mo ang salita ng Diyos sa iyong sarili, sa iyong pamilya. Kung may business ka, i-declare mo. Kung may trabaho ka, i-declare mo. Kahit saan ka pumunta, i-declare mo. Sa lahat ng aspeto po ng buhay po natin, i-declare natin ang salita ng Diyos. Maging mapagpasalamat tayo. Unfailing faith is praising God. Hallelujah. For all His goodness and faithfulness toward us. Nag-review na po tayo. Unfailing faith of the woman with a blood issue. She pushed herself to the crowd to touch Jesus' cloth. She made a powerful declaration concerning her healing. She humbled herself before the Lord with a grateful heart. Last two verses po. Sa Mark chapter 5 verse 34, ito pa rin po yung babaeng inaagasan ng dugo. And He said to her, sabi po ni Jesus sa kanya, Daughter, anak, your faith has made you well. Yung iyong pananampalataya,
yung matatag mong pananampalataya. Go in peace. Ikaw ay gumaling na. Go in peace. Your suffering is over. Gusto po ninyong marinig ito sa ating Panginoong Yesus? Ano po ang gagawin ninyo? Magtiyaga po kayo. Ito pong verse na babasahin ko. Sa Romans chapter 5, verse 3 to 5, ang sabi po, not only that but we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produces endurance. Yung pong mga paghihirap po natin, ano po, basahin ko po sa Tagalog ito. Yung paghihirap po natin, ano ang sabi diyan? Ito po ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ano po? Endurance, sabi po. Yung endurance na yan po ay magpo-produce ng ng karakter. Ang sabi po sa Tagalog, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Ano po? Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Pag nagtitiis ka, kahit na ano po yung karamdaman ninyo, ano man yung problema, ano man yung pagsubok ninyo, ano man yung nararanasan ninyo sa buhay ninyo, pag nagtiyaga ka po o nagtiis ka, natural magtsatsaga ka. Pag nagtsatsaga ka, ano yung kasabihan ng mga Pilipino? Pag may tiyaga, may nilaga. Pero dito po, yung pagtsatsaga, ito ay magbubunga ng mabuting pagkatao. Good character. Mapapalitan yung iyong kaisipan, matatransform, marirenew yung kaisipan mo. Kapag ikaw ay nagtiis, nagtiyaga, yung karakter mo, yung pag-uugali mo, mapapalitan. Bakit? Ano ba yung pinapasok mo dyan? Ano ba yung pinipin mo sa iyong kaisipan? Ano ba yung pinagpapasalamatan mo? Ano ba yung dinideclare mo? Hindi ba ang salita ng Diyos? Kaya yan ay magbubunga po yan, mapapalitan yung ating kaisipan. At yung ating, mabuting pagkatao, yung mabuting mong pagkatao, ano naman ang bunga po niyan? Pag-asa. Kanino? Sa Diyos na buhay. Kaya yung pag-asa na yan ay buhay na yan dahil ikaw ay nananampalataya sa buhay na Diyos. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. 1 John chapter 4, verse 4. Greater is He that is within us than he who is in this world. Mga kapatid, kung itong Romans chapter 5 verse 3 to 5 ay pagmumuni-munihan natin at bibigyan po natin ng panahon ng bigat ng importansya ito, pag-aralan natin ang sarili natin. Nasa saan na ba tayo? Tinitiis ba natin ang mga problema? Tinitiis ba natin yung mga pagsubok? O sumusuko po tayo? O himbis na maging matatag yung pananampalataya po natin, nagiging marupok. Marami kang reklamo. Ang sabi dyan, kapag ikaw ay nagtiis, magbubunga ito ng pagtsatsaga. Pag nagtsaga ka, nagpatuloy ka, hindi ka sumuko dyan sa mga problema na yan. Ano ang sabi? Mamumunga ito ng mabuting pagkatao. Kaya nga po yung patuwing Miyerkules, yung mga nagte-testimony dito, ano ang nangyari? Nagiging mabuti silang yung pagkatao po nila. Bakit naranasan po nila? Kung paano sila magtiis, magtiyaga. Kung paano ang salita ng Diyos dinideclare nila. At nangyayari po sa kanilang buhay. Iba ba yung Diyos nila? Sa Diyos natin? Sa Diyos mo ngayon? Never lose hope. Never give up. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Never lose hope. Never give up. Because God loves you. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, lagi ko ninyo naririnig sa akin.
Paano po ninyo binibigyan? Paano po natin binibigyan ng bigat, ng importansya yung mga naririnig nating mga sermon? Dapat po makitaan tayo, dapat may bunga po. Para po tayo ay maging ilaw at asin sa mga taong nakapaligid po sa atin. Amen po ba? Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal at makapangyarihang salita. Nawa sa umaga pong ito, naunawaan o inunawa po natin, pinakinggan natin ng mabuti, inunawa po natin, hiningi natin sa Diyos yung pangunawa na yan para lubusan nating maunawaan ang kanyang mensahe sa umagang ito. Kung paano ang babaeng dumudugo po ng 12 years nung marinig niya ang salita ng Diyos, dineclare niya sa kanya sarili na buhay siya at naging mapagpasalamat siya. Nangyari lahat sa kanyang buhay. Ang Diyos niya, Diyos din po natin hanggang ngayon. Tandaan po ninyo yan. Salamat sa Diyos na napakahaba po ng kanyang pasensya. Punong-puno po ng biyaya ang Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Yung kahabagan niya, punong-puno rin po. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Never lose hope. Never give up. Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na